Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Amir from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin na iyong August 10 to 16, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome po sa bahay ni Ate Ay May. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo, isipan nyo ha. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Always yung tatandaan, kayo pa rin ang magkakapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa kahit na kanino man. Meron tayong Cancer, Libra, Aries. May blockage ka. May mga ano ka, enemy. No? Ingat ka na lang. Yes, may mga enemies, yung iba sa inyo. And syempre, magkakaroon ka ng pag-uusap sa isang babae, isang lalaki. Pwede makaka-receive ka ng text message sa kanya, ganyan. Or, aba? Iba dito siguro magpapatarot kayo. Or maybe nagtataro reading ka. Yun. Or maybe someone is may inaalam about sa'yo. Ingat kayo ha. Kumbaga nire-research, inaalam, pinapataro kayo, or pinamamatsyagan kayo. Or maybe this is you. Ako alin ka dun. Nagmamatsyag o nagpapatarot, pinapatarot, or siya sa'yo. O siya sa'yo, no? Ganun. Yun na nakikita ko. And then, kasi may someone's wearing a mask eh. Huwag ka agad magtitiwa-tiwala ha. Kasi may taong nakamatsyag, may taong sakim, may taong makasarili. May tao na mangliling lang, nangliling lang, may pangliling lang. May tao na hindi pwedeng pagkatiwala kasi magaling siya actually, no? Magaling siya. Mag-ingat ka sa mga kamalian. May mga kamalian ka na pwedeng tahakin o desisyonan o pagpasyahan. So, nakita ko dito. And then, matalino, may taong matalino. May taong matalino sa pandaraya. Wearing a mask nga to. Mag-ingat na lang kayo, no? Sa iba sa inyo, syempre na dito yung may mga blockage ka, may obstacle ka, may mga delay situation sa buhay mo. Siguro delay when it comes sa decision making sa path mo o sa may mga gusto kang tahakin sa buhay mo. Kaya nakita ko is a delay. Magkakaroon ka ng mga multiple choices, may mga pag-aalinlangan na magaganap, may mga didesisyonan ka na pwede mag-alinlangan ka, may nakita rin ako sa iba naman, is mayroong matigas ang ulo, may tao na magpaparaya, meron ako nakita na there's a separation din. Maaring may tao nga alis sa buhay mo, o ikaw ang aalis, ganyan. May pag-alis situation ako nakita dito. May challenge ka ha. Iba siguro sa inyo, siguro mahilig kayo mag-hiking, no? Baka iba mahilig mag-hiking. Tingnan natin. Sa iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng parang you have a limit, nagkakaroon ka ng limitation sa sarili mo. Ganyan. Siguro sa mga gusto mo action na, sa desisyonan mo, may limitation. Kumbaga, is yung iba, or you need, kasi may enemies din ako nakikita, you need to put boundaries din. Tatandaan mo palagi, you need to put boundaries kasi may enemies din ako nakikita kasi sa'yo. Tingnan natin energy mo. O na siya, si Tano. Nanto ka na, anak? Nemoy? Energy ni Libra. Ang gumin. Dito mati, anak. Huwag ka dyan.
Dito ka sa ano ni, dito. Bala ka. Iyo, yan nara, iyo. Energy. Anak, parang ang laking tao mo nahawi mo lahat Okay, energy mo, sa nakikita ko sa'yo dito, ano ba yan? Gumin Meron ka daw mga marimanizing in the past, or may-ari din na may mga sa iba sa inyo meron kayong mga mamimiss. Kapatid nyo, anak nyo, kapamilya mo, dati mo karelasyon, or maybe you're reminiscing the past situation sa iba sa inyo. Iba sa inyo, energy nyo, tatama rin kayo. May mga frustration sa iba, parang ayaw nyo muna magplano this time sa iba. Siguro nga tamad time, ganyan. Sa iba dito, stagnant to. Yung energy nyo, stagnant kayo. Kasi dito rin si 22. Yan, may mga stagnant na energy, may delay energy, medyo, siguro dito iba may mga bagay na gusto kayong madaliin, medyo impatient yung situation. Wag sana, no? Yan, may mga pwede kang ma-impatient dito sa nakita ko dito. Yun ang energy ng iba. Tingnan natin ang parating sa'yo. May mga sitwasyon na hindi naka-complete or there's a halfway situation. Kumbaga nahandun na napulyado pa. Ano tama ba sa Tagalog? Kumbaga malapit na yung goal o yung inaasahan mo yung goal na yun na ano tawag sa Tagalog nito? Pulyado? Hindi nag-success. Engot talaga ako talaga. Yun. Sa iba sa inyo. Parang may mga sitwasyon din na nag-invest ka doon sa bagay o sa sitwasyon na yun pero hindi naging maganda yung outcome. May mga ganang sitwasyon. Pwedeng sa relasyon, pwedeng sa negosyo, pwede sa trabaho, pwede for something. May you feeling emotion sa iba. Parating. Gumin. Anak, dami yo, siliwa. Magpupo ka pa dyan. Parating sa'yo is may mga taong makikipagbati sa'yo. Yun ang parating sa'yo. May mga taong makikipagbati sa'yo, makipag-usap sa'yo, ganyan. And then, parating din sa'yo, ikaw or someone, parang handito yung a person who is shy type. Yun ang nakikita ko dito. So, parating, may taong babalik May taong gusto mo malik. Yun ang nakikita ko dito. May taong nag-iisip na bumalik. May tao na nalulungkot. Nag-isolate siya, nagkakaroon siya ng pagsisisi. Natatakot siya sa'yo Parang hindi niya alam kung tatawagan niya, kakausapin ka niya. Because of the problem na binigay niya sa'yo. Hinihiling niya to. And then, iba dito, friendship, May third party pala. Okay. Parating din, may parating sa'yo na, idea, project, situation. Sa iba sa inyo, ganyan, ang parating sa'yo. May mga actionan ka. Parang may mga sitwasyon na magti-taking a risk ka, ganyan. And also, syempre, parating din, may mga excitement situation sa buhay mo this week o sa mga darating. May excite ka sa iba. Ang dapat iwasan. Ay, guminyan, nagulat yung anak ko. Tutulog ka na? Okay. Ato ko resaygo na Antok na anak ko. Ato mo siya tumate. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo daw yung mga tao na may negative or a negative place, negative situation, negative relationship. Iwasan mo yung hindi ka makapag-action. Hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo na magkaroon ka ng doubt. Iwasan mo yung matakot ka from the unknown situation. Iwasan mo yung ma-hold ka ng nakaraan.
or magkaroon ka ng pag-aalinlangan in any situation. Iwasan mo yung magkaroon ka ng pagdududa when it comes sa sarili mo na baka hindi mo kaya mag-umpisa muli, baka hindi mo kaya maka-move on, hindi mo kayang gawin to, hindi mo kayang subukan to, hindi mo kayang any situation to start a new beginning in life. Iwasan mo na magkaroon ng pagpapabaya or maging careless ka in any situation into your life, kung saan aspeto ng pera, relasyon, sarili, trabaho, any situation. Yun, ang mga iwasan mo. Iwasan mo yung matakot sa mga bagay na pwede magkaroon ng pagbabago or pwede mong umpisahan at aksyonan at desisyonan. Kumbaga, huwag kang matakot to innovate yourself. Ganyan. To level up yourself. Lalo na ba't sa pangarap, di ba? Tsaka, yung mga taong immature, umiwas ka na lang dun, ano? Kasi hindi rin naman sila makakatulong sa'yo. Pero nasa sa'yo yan, ha? Decision mo pa rin yan. Tingnan natin, when it comes sa love. Iwasan mo yung mga tao na magaling lang sa umpisa. No, yun lang. Kumbaga, huwag mo na ulitin yung nakaraan. Love. Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon. Kamusta ang love ni Libra this week? Ang gumili, dati mami hatalay, tilo yun. Mami hatalay, tilo desyo. Ano to ba? Anak, doon ka muna. Sumiti ko dasay. Anak ko nakatutulog yan. When it comes to love. Immature, ah. Okay, when it comes sa love, guminne, onay-chang. Onay-chang, guminne. Ay, Diyos mo, hindi na. Kapikit talaga siya. O, saigo na to, saigo. Okay, sa iba sa inyo, kung kayo nagkahiwalay nitong taon na to, isa sa inyo hindi pa naka-move on. Hindi pa. Hindi pa to naka-move on as in. No? Kumbaga, ikaw or siya is nandun yung pagkokontrol ng feelings no? So, nakita ko, pwede rin na nakontrol ka nitong tao na to, ganyan. May pagka-immature kasi ang isa sa inyo. Vice versa, no pointed name, kaya maaring vice versa. Immature kasi yung isa. Palagi nagsasorry, ganyan. Kumbaga, alam ko na alam mo kung sino siya. Kung ano yung ugali niya. Pero, handun ka na sa sitwasyon mo na, siguro pinapatawad mo rin siya sometimes, no? Sa iba sa inyo. Naghihintay itong taon na to. Maari iba sa inyo is LDR, no? Ang nakita ko dito. Pero, maaring mag-text ito sa iyo. Or ikaw magte-text. Huwag ka mag-text para mag-text siya. Yun nakita ko dito. Yun, medyo stagnant to no? Nagkakaroon ba ng movement? Nagkakaroon ng movement. Gusto niya lang magkakaroon ng recovery sa iyo. Pero, ate love niya ako, ano siya may pagka-immature Ang nakita ko dito Sana hindi kanya kontrolin. No? Kung kayo naman is bago, sa mga bago, ang nakita ko dito, alam mo, maraming darating sa iyo LDR nga iba dito. Maaaring may mga makikilala ka pa by the internet, ganyan. Sa iba sa inyo, huwag kang papasok sa choices ka lang Ang nakita ko dito, mga taong nagkakaroon attraction sa'yo kasi yung, alam mo yung needs ka lang nila. Yun. Pero nasa sa'yo yan, relationship mo yan Yung dito sa card na nakukuha ko tao na dumidikit lang sila because of the needs. Kung kayo naman is in relationship nitong tao na to, maybe you control or nakokontrol ka ng relasyon or kinokontrol mo yung nararamdaman mo or inokontrol ka niya. Ganyan, vice versa. Ate mag-growth, hindi. Hindi ko pa nakikita mag-growth dito. Maari nagkakaroon, kasi medyo siya, may mga point ng stagnant to. May mga point ng buhay mo na wala ka lang magawa. Siguro kasi maaring ikaw is there's a child, mayroong children involved sa iba. Maaring ganon. Pwede na kasi ito na kapatid mo, magulang mo, ganyan. Kamag-anak mo, pwede yun. Or karelasyon mo to sa iba. Yun na nakikita ko dito.
magiging okay ba siya, ate? Nandun yung paghihintay na gusto mo magkaroon ng growth or magkaroon ng magandang connection in this relationship. Pero siguro ang nakikita ko dito, hindi sa ngayon. Hindi pa siya sa ngayon sa nakikita ko dito. Sa ngayon, nagiging ano lang kayo alam mo yung nagiging matatag yung isa sa inyo para hindi magkaroon ng pag-aaway, hindi mag-end yung relationship, ganyan. Kumbaga, yung isa sa inyo, try best, tinatry niya talaga yung best niya para magkaroon ng kasiyahan, maging masaya yung relationship, maging okay yung relationship. Isa sa inyo, ganun ang style in this relationship. Yun ang nakikita ko dito. Ay, anak, tulog ka na. Chotomate. O, ito nila, pera ni Libra. Ato mo choto gamaste. May travel yung iba. When it comes sa money mo, nagiging medyo hope, medyo weak yung energy mo sa akin, siguro too much responsibility yung iba, siguro may mga inaaklang kayo na hindi niya naman dapat responsibilidad na kinukuha nyo na lang, maaring gano'n, no? Ingat na lang din kayo sa pera nyo, no? Hindi rin maganda kasi yung perang takbo. Too much responsibility ang kinukuha mo, ang inaaklang mo sa'yo. Kumbaga, panay suporta ka ng suporta kung sino man yung gusto mong suportahan. Yun na nakikita ko. Yung iba sa inyo siguro you have a travel by the next year or by 6 days, 6 weeks, 6 months or sa iba dito soon. Ganyan. Yun na nakikita ko sa ito. Ingat na lang ha sa pera mo. Sa nakita ko dito. Iba sa inyo siguro may mga utang pa kayo, ganyan. May mga dapat mang bayaran. May mga pag-uusapan kayo sa related to sa mga bayarin sa iba. Always naman nangyayari yun, pero this time, basta ingatan mo lang. Yun nakita ko dito. Meron akong nakikitang departure, baka nga may travel yung iba. May taong hindi maaasahan, may tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan. O hindi ka nagtitiwala sa kanya, o hindi mo siya maaasahan. May tao ako nakita gano'n. Sa iba sa inyo, ang nakita ko dito, may mga pagpapaliban. Siguro, kung magta-travel ka, pagpapaliban mo muna, hindi ka muna makaka-travel, o may mga pagpapaliban sa mga nagkaroon ng pagpapaliban when it comes sa bayarin. Halimbawa, imbis na i-fully paid mo ngayon, next time na lang ipo-fully paid ko to. May basta may pagpapaliban. May nakikita rin ako dito na someone's collapse. May pagbaksak. May pagbaksak. May babaksak. May magbe-breakdown. May 3 bata ako nakikita dito. 3 ba anak mo? 2, 3? Parang iba na ganun nakita ko dito. May challenge ka. May masisira May pagkasira situation. May masisira, collapse, pabaksak, guguho. Baka ikaw bumaksak ka naman kung saan. Ingat na lang. Ikaw or someone, maaaring ganun. Yun na nakikita ko dito. Tsaka sinasabi rin dito, you will become a center of attention. You will become, ganun. Pwede mapag-uusapan ka. Pwede may mga pupuntahan ka na maraming tao. Pwedeng may outdoor situation. Pwede rin na you are a YouTuber, TikTokers, Reels, Facebook, or networking, artista, politics, or maaaring nagtatrabaho ka sa mataong lugar, pabrika, teacher, doktor, caregiver, healer, may mga ganyan sitwasyon. Or sa iba basta maraming tao.
baka may mga outdoor situation lang. Any opportunity kay Libra. Baka may pupunta kang mataong lugar lang. Or pwede rin na nagtrabaho ka sa mga sikat na company, o kaya naman ikaw yung sikat, o kaya naman sa iba marami nakakilala sa'yo. Sa iba naman, kumbaga marami ka nakakasalamuhan na matataas na tao or mga sikat o kilalang tao. Ay, sorry anak, sorry. Gulat yung ko. Oh, may union pala. Meron parating sa'yo. Project. Magkakaroon ka ng partnership. Or pwede rin na may mga pag-uusapan kayo related to a project. Ganyan. Related to an idea, opportunity sa iba. Sa iba sa inyo is may mga pag-uusapan kayo na document, papers, mga ganyan. Makaka-receive ka daw ng text message, communication, sa maraming tao no? Maraming tao ko nakikita with someone, within 8 days, 8 weeks, 8 months, or by this August, maaaring makareceive ka ng ganun. May union, ako nakikita. Iba dito is, meron kang mamimit na mataas na tao. Pwedeng boss mo, pwedeng nakakataas sa'yo, pwedeng basta ahead siya sa'yo. Pwedeng mas matanda sa'yo, ganun. May ganun ako nakikita dito. Meron din ako commitment na nakikita dito. May mga bigla ang mangyari. Siguro biglang may kakaroon ka ng connection with someone, biglang may partnership na magaganap, ganyan. May mga project na mangyari, mga ganun sitwasyon. Yun, ang nakita ko dito. Tingnan natin. Sa iba sa inyo, may mga pagpapasyahan kayo. Siguro iba may mga lakad, travel, ganyan. May mga actions, may mga movement ka na gagawin. Siguro may mga kikitain ka, o may makipagkita sa'yo. Yun nakita ko. Advice, universe. Nak, may pupo dyan. Siya tamate. Ang gumin eh. Ayun na, may pupo yun. Ang advice sa'yo, ang sabi ni card. Sabi ni card dito, mag-focus ka daw sa sarili mo. Huwag ka daw maging too much emotional. Huwag kang ma-pressure. Huwag kang magbigay. Huwag mong limitahan yung sarili mo, ibig sabihin. No, don't limit yourself. And then, syempre, huwag kang masyadong mabait. Hindi ko naman sinasabi na maging salbahe ka. Pero, balansehin mo. Diba? Huwag ka na mapapaabuso. Yun ang ibig sabihin. Diba? Ang sinasabi rin dito, you need to use your mind and intellect. If you want to crossroad, if you want to talk, if you want to speak, gawin mo. Kung may mga idea ka na gusto mo i-pursue, any creativity, project, any idea, gawin mo. No? If you want to start a new beginning, gawin mo. Nasa iyo pa rin to ha. Kayo pa rin magdedesisyon dito. Value yourself, value the person who value you, trust your intuition, makinig ka sa mga payo ng ibang tao. Hindi ko naman sinabi na gawin mo yon, pero i-filter mo yon, ibig sabihin, kung good ba siya or hindi. Mas maganda kasi nakakadinig ka rin ng ibang opinion ng ibang tao, di ba? Para magkaroon ka ng more idea to decide. Yun ang nakikita ko dito. And then, syempre, kung kailangan magkaroon ng pakipagkasundo, pakipag-usap, is kinakailangan. Don't block situation, don't block someone, need to clear the path. No, ang nakikita ko dito, kailangan malinis at walang may iwan na mantsa or walang may iwan na kung ano man yan na hindi pa nagtatapos. Yun nakita ko dito. Finished and unfinished, kumbaga.
magplano ka, huwag pabigla-bigla, no? Huwag pabigla-bigla ng desisyon. Naisip mo lang, gagawin mo. Need to plan. Arigato namaste, God bless.